Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we come before your throne of grace. And with the help of your Holy Spirit, we desire to know you more. And we thank you, Lord God, sa pagpasok ng taon nito, lahat kami ay ligtas, lahat kami, Panginoon, ay punong-puno ng iyong biyaya at pagpapala, O Lord God. At ngayong unang linggo ng taon na ito, iniaalay po namin sa iyo ang oras na ito, ang araw na ito, ang panahong ito, Panginoon, upang ikaw ay sambahin, luwalhatiin, at hangad ng bawat isa sa amin, Lord God, na ikaw ay mapapurihan at sambahin, Panginoon. Lord, alisin mo po sa isip at puso namin anumang kaguluhan, kabagabagan, mga kabigatan, Panginoon, at palitan mo ito, Lord God, ng iyong kapayapaan, ng kagalakan sa iyo pong presensya. Tanging ikaw ang maitaas, maitanyag sa umagang ito sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po kami, O Banal na Espiritu, na mas lalo makilala namin ang aming Panginoong Hesukristo. Mapalapit ang aming puso sa Kanya araw-araw. Lord, reveal Jesus to us this morning. And may we receive your word with humbleness, with thirst and hunger for your presence. Lord, we just want to worship you right now. We give this time to you, Lord. We commit ourselves, Lord. We commit our hearts. We commit our soul, our minds, our bodies to you, Lord. Pagharian mo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito, Lord God. Hanggang sa aming pakikinig, hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon, ikaw ang maghahari sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang karangalan at kapurihan sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Glory to God. Hallelujah. Tayo po bang lahat ay pinagpala? Amen. No? So, for our topic for this morning is about the faith and blessing of Abraham. Amen. It's the faith and blessing of Abraham. So why this topic? Alam niyo po, last year we have celebrated our 4th year anniversary. Amen? And what's the theme of our anniversary? Expansion. Amen? So Abraham was also commanded by God. Amen? He received a command from God to expand. Amen ba? Expansion, kakibat po niyan, is also blessing. Kadikit ng expansion ay blessing. Sabi mo sa katabi mo, blessing. Sabi mo sa katabi mo, blessing. Amen? Kasi alam niyo po, kung totoo na nabe-bless ka, kitang-kita dapat yan sa buhay mo. Kitang-kita yan sa mga mata mo. Tingnan mo yung mata ng katabi mo. Kumukuti-kuti tap ba yan? Kasi kung hindi, baka hindi niya naramdam yung blessing. Amen po ba? Ang totoo pong anak ng Diyos, araw-araw kumukuti-kuti tap yung mata. Amen ba? Kasi araw-araw niya nakikita yung kaluwalhatian ni Lord eh. Amen po ba? Ang isang anak ng Diyos na araw-araw nakikipag-communicate sa Diyos, nababago yung buo niyang katawan. Nababago yung kaluluwa niya, yung espiritu niya, yung pananaw niya. Amen po ba? Yung countenance niya nag-iiba rin. Amen po ba? Makikita mo yun sa totoong mga anak ng Diyos. Hindi sila bugnutin. Hindi sila mareklamo. Amen ba? Amen po ba? Himasin mo yung balikat ng katabi mo. Magbago na tayo, baby, sabi mo sa kanya. Amen ba? Hindi lang dahil New Year, kaya ka magbabago. Alam mo, para magbago ka, dapat ang mata mo lagi nasa Panginoon. Amen? Okay. In Hebrews chapter 11 and verse 8, sabi rito, by faith, sabi nyo, by faith. Dahil sa pananampalataya, sabi diyan. Sa pamagitan ng pananampalataya, si Abraham daw po, he obeyed. Sumunod. Amen? Kung totoong may pananampalataya ang isang tao, sumusunod siya. Isa lang nag-amen. Dalawa.
Kung totoong nananampalataya ka sa Diyos, dapat sumusunod ka. Amen ba? By faith, Abraham obeyed when he was called. Sino dito yung tinawag ng Diyos? Lahat ba kayo tinawag ng Panginoon? Hindi ba kayo pinilit? Hello? Hindi ba kayo pinilit na gumising lang? Gumising ka na, mag-church tayo, malilita tayo. Hello? Kasi yung totoong tinawag, kahit hindi mo na yan piliting gumising sa umaga, magigising sa umaga yan kasi excited yan magpuri sa Panginoon. Amen ba? Amen po ba? Glory to God. So, si Abraham daw, by faith, he obeyed when he was called. Pag mayroong instruction, sumusunod agad si Abraham. Basahin niyo po yung Bible every time na mayroong inutos si Lord. Wala nang second thoughts. Sunod agad. Naalala niyo po ba nung inutusan siya na i-offer yung kanyang anak na si Isaac? Nag-aalinlangan ba siya? Nagdalawang isip ba siya? Hello? Hello? Bakit pinagpala si Abraham? Bakit? Kasi bukod sa may faith siya, ano pa meron siya? Meron siyang obedience. Sabi mo sa katabi mo, sumusunod ka ba? Kasi maraming gusto ng blessing. Tignan niyo yan, ha? He was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. Sabi ninyo, mana. Di ba? Mana. Amen ba? Pero bago niya na-receive yung kanyang inheritance, ano muna nangyari? May inutos si Lord, sinunod niya. And then, blessing come. Amen ba? Amen po ba? Ngayon, na-receive niya yung command. Ang sabi diyan, and he went out not knowing where he was going. And that's faith. That's faith. Sabi ko po, that's faith. Pag merong instruction si Lord, minsan, mag-iisip ka paano ko gagawin to? Yung totoong galing kay Lord, ikaw hindi mo kayang gawa ng paraan. Pag totoong galing kay Lord, siya lang gagawa ng paraan. Amen po ba? Okay. Ang tanong ko po sa inyo, alam mo ba kung saan ang punta mo? Alam mo kung ano ang purpose mo? Tanungin mo nga yung katabi mo, alam mo ba kung bakit nandito ka? Alam mo ba ang plano ng Diyos sa'yo? Alam mo ba? Tanungin mo nga, alam mo ba? Okay, pag-usapan natin. Yung buhay po ni Abraham. Amen? Iko-connect po natin yung buhay ni Abraham sa atin. Kung gusto mo magpala, katulad ni Abraham, gayahin natin si Abraham. Amen? Okay. Ito yung story ni Abraham. In Genesis chapter 11, verse 26 to verse 32, sabi rito, when Terah had lived 70 years, ito po yung tatay ni Abraham. He fathered Abraham, Nahor, and Haran. Mapapansin po niyo dyan, hindi pa Abraham, Abram pa. Okay? Nahor and Haran. Nung binasa ko po yung commentary, hindi po si Abraham yung panganay, kundi si Haran. Minention lang daw po yung pangalan ni Abraham na una because of his name's importance. Pero ang totoong panganay daw si Haran. Okay? Ngayon, Terah fathered Abraham, Nahor, and Haran fathered Lot. Sino si Lot? Pamangkin ni Abraham. Tuloy tayo. Next. Ayan, si Haran, yung panganay daw, died in the presence of his father Terah. Naunang namatay yung anak niya na si Haran. Amen? In the land of his kindred in Ur of the Chaldeans. It's the present day Iran. Now next, in verse 29, sabi diyan, and Abram and Nahor took wives, and the name of Abram's wife was Sarai. Hindi pa Sarah. And the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and Iscah. Now Sarai was barren,
she had no child. Verse 31, Terah took Abram his son and Lot, the son of Haran, his grandson, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife, and they went forth together from Ur of the Chaldeans to go into the land of Canaan, but they came to Haran. They settled there. Verse 32, the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Amen ba? So in this story, makikita po ninyo dyan na yung family tree ni Abram from his father. Okay? Ngayon, si Terah daw, may plano dapat siyang pumunta sa Canaan. Kung nabasa ninyo yung Bible ninyo, si Abram, inutusan ng Diyos in the next chapter na pumunta doon sa Canaan. But originally, it was his father na nagplanong pumunta sa Canaan. Bakit? Ano bang meron sa Canaan? Pag binasa niyo po yung Bible, anong meron sa Canaan? It's a land that is flowing with milk and honey. Pinagpalang lugar yon. Amen ba? So I think na si Terah alam na mayamang lupa yung Canaan. Amen ba? At si Terah was planning to go into Canaan. Kaya lang, nung napadpad siya sa lupa ng Haran, ang sabi dun sa verse 31, they settled there. Ibig sabihin, hindi na siya nakapunta doon sa Canaan. They settled there. Hello? And then he died there. Amen ba? Hindi niya na narating yung gusto niyang marating. Bakit? Nagsettle siya. May plano ka ba sa buhay mo? May pangarap ka ba sa buhay mo? Hindi mo mararating yon when you settle. Amen ba? When you settle for less. Ngayon, sa next chapter, namatay na ngayon yung tatay ni Abraham, which is Terah. In Genesis chapter 12, verse 1 to 4, now the Lord, nung namatay yung tatay ni Abraham, nagsalita ang Panginoon. Amen? The Lord said to Abraham, go from your country and your kindred. Ano yung kindred? Pamilya mo. Go from your country. Sabi diyan, umalis ka. Diyan sa kinalalagyan mo. Amen ba? Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Verse 2, and I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. Sino kausap ni Lord dito? Si Abraham. Ang sabi ni Lord kay Abraham, umalis ka dyan sa kinalalagyan mo ngayon. Amen? Doon sa pinagsetelan ng tatay mo, umalis ka dyan. Dadaling kita doon sa lugar, papakita ko sa'yo. Tingnan nyo, hindi pa sinabi ni Lord na Kanaan yon. Ang sabi lang ni Lord, dadaling kita sa lugar, okay, sumunod ka sa akin. Wala siyang binigay na specific na place. Amen? I will show you. Sabi niya, papakita ko sa'yo. Now next, sabi niya verse 3, I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Verse 4, na-receive niya. Amen? Na-receive niya yung command galing sa Panginoon. Amen po ba? Bakit niya na-receive? Kasi marunong siyang makinig. Alam mo paano maririnig si Lord? Alam niyo po ba kung paano niyo maririnig si Lord? Baba niyo yung cellphone niyo. Magbasa kayo ng Bible. Mag-pray kayo. Amen? I-volume down niyo yung ingay ng mundo, ng social media, ng television, mga subscription. Amen po ba? So ngayon, nung narinig ni Abram, yung tinig ni Lord, ang sabi diyan, so Abram went. Sumunod si Abram. Umalis siya agad. Amen ba? As the Lord had told him. Kaya hindi po tayo nakaka-receive ng instruction, ng leading sa Panginoon kasi wala tayong time makinig sa Panginoon eh. Kailangan bigyan mo ng time si Lord na magsalita sa'yo. Amen ba? Huwag lang kayo makinig sa akin, dapat nakikinig din kayo kay Lord. Kasi iba yung binigay sa akin ni Lord, iba yung gustong ibigay sa iyo ni Lord. Amen po ba?
So Abram was 75 years old when he departed from Haran. Amen. So, if you want the blessing of God, you have to be aware of these things. You have to be aware of these three things. Number one, yan. Do not settle for less than what God has planned for you. Naniniwala ka ba may planong maganda sa'yo si Lord? Sino naniniwala? Taas ng kamay. Pag di ka nagtaas ng kamay, do not settle for less than what God has planned for you. Do not settle like the father of Abraham. Amen ba? Nung nakita niya yung lupain ng Haran, akala niya, okay na to. Ang isip niya, okay na to. May dito pamilya ko, may blessing na rito, kumakain kami, naliligo kami, may bahay kami, okay na to. Pero that was not the plan of the Lord to Abraham. Kung kay Terah hanggang doon lang siya, pero kay Abraham, iba yung plano ni Lord. Bakit mayroong desire si Terah na pumunta ng Kanaan? Bakit? May blessing doon eh. Amen po ba? Kaya lang, meron siyang kinatayuan na isang lugar na nagsettle na doon. Kaya kung nandoon ka sa lugar na yon, baka doon ka na mamatay. Gusto mo ba yung buhay mo ngayon, yun na yung kakamatayan mo? O gusto mo mas maging blessing ka pa, o mas blessed ka pa bago ka mapunta ng langit? Hello? Mababasa po natin kanina sa Genesis chapter 11 verse 31. Diba? Si Terah settled in Haran. Amen po. Do you want the blessing of God to pour on you? Gusto niyo po ba na bumuhos ang blessing ni Lord sa inyo this year? Ang blessing po ni Lord hindi po bumubuhos sa taong tamad. Hello? Amen? Ayaw ni Lord ng taong tamad. No, nabasa niyo po ba yung Proverbs? Ayaw ni Lord ng taong batugan. Ano yung batugan? Oras na para gumising, tulog pa. Amen? Imbis na gumawa ng something productive, natutulog pa siya. Amen po ba? Amen po ba? Okay. People who settle for less are people who really do not know God. Kapag kontento ka lang sa kung anong meron ka, hindi mo talaga kilala ang Diyos mo. Bakit? Because God is a God who is able to do exceedingly abundantly and beyond what you could ask or imagine. Amen po ba? Amen ba? Sino dito, isang palapag lang yung bahay? Taas ang kamay. Ba, nakadalawang pa. Ayun, may isa. Sino dito, dalawang palapag yung bahay? Huwag kayo mahiya. Kasi 3 floors ang bahay nyo. Kaya ayaw magtaas. Amen ba? Si Lord, kung isang palapag lang yung bahay mo, kaya niyang ibigay yung 2 hanggang 3, baka hanggang 4 pa kaya niyang ibigay eh. Baka nga hindi isang lote lang yung para sa'yo eh. Kaya lang nagsettle ka na dyan. Hindi, okay na ako rito. Kung ganun lang yung isip mo, hindi mo talaga kilala si Lord. Hello? Because God is the creator of the heavens and the earth. Amen ba? Hindi mahirap sa Kanya na ibigay sa iyo yung pagpapala. Amen po ba? Basta wag ka lang tamad. Saka dapat masipag ka dun sa pinapagawa ni Lord sa'yo. Minsan kasi, mali yung kasipagan natin. Masipag ka sa bagay na hindi pinapagawa sa'yo ni Lord, kaya hindi ka pinagpapala. Alamin mo muna kung yung ginagawa mo, kalooban ni Lord. Galing kay Lord. Kasi kahit anong sipag mo dyan, kahit anong pagod mo, hindi ka pagpapalain. Kasi in the first place, hindi mo hiningi kay Lord kung kalooban ba niya yung ginagawa mo ngayon. Amen? Di ba? Diniscuss ko po yung last time, God will not bless what He has not started. Naalala niyo po ba yon? Hindi i-bless ni Lord yung hindi sa Kanya nagsimula. Gusto niyo pagpalain buhay niyo? Simulan niyo kay Lord. Next, God blesses people who do not settle
in mediocrity. Amen ba? Nakukuha niyo ba to? Nakukuha niyo po ito? Pinagpapala po ni Lord yung mga tao na hindi nagiging kontento lang sa kung ano na yung meron siya. Kung ano na siya. Ano ba yung mediocre? Ano ibig sabihin yan? It's just ordinary. Amen? Mediocre means ordinary or amateur, non-starter. Hello? Alam nyo po, ang anak ng Diyos, hindi lang yan ordinaryong tao. You are supernatural. Sabi mo sa katabi mo, you're supernatural. Amen ba? You are not ordinary, you are extraordinary. Bakit? Kasi nananaan sa'yo ang Espiritu ng Diyos. Malaki ang pagkakaiba ng anak ng Diyos sa hindi. Amen ba? Kung ikaw totoo kang anak ng Diyos, dapat you are not settling for the ordinary. Hello? May kausap ba ako sa inyo? Kung totoo kang anak ng Diyos, you do not settle for being an amateur. Dapat nakikita sa'yo na extraordinary ka. Hindi lang sa pagkain, kasi nung Christmas saka New Year, extraordinary yung pagkain nyo. Akala ko busog ka na pero kumakain ka pa. Extraordinary. Joke lang po yun. Amen ba? Dapat, bilang anak ng Diyos, nakikita sa'yo na extraordinary ka, you're supernatural. Nakikita ng mga tao sa paligid mo na nabe-bless ka talaga because you're a son and a daughter of the Most High God. Amen po ba? Personally, nade-develop ka din. Bilang anak ng Diyos, you do not settle for less. Christian ako, okay na to. No. Dapat tayong mga anak ng Diyos, tayo dapat yung nag-e-excel. Amen ba? Amen po ba? Kasi bakit? Bakit mo kailangan mag-excel? Kasi galing sa langit yung calling mo. Yung Diyos na lumikha ng langit ang lupa, yung tumawag sa'yo, hindi lang isang tao, hindi lang CEO. Nagigets po ba ninyo to? Are you receiving this, church? Si Lord ang tumawag sa'yo. Amen? He gave His best. So we must also do our best. Amen ba? Hindi lang po sa ministry. Sa ministry, yes, we pursue excellence. Sa pagtugtog, we pursue excellence. Pero minsan nagkakamali tayo. Amen po ba? But that doesn't mean now we are not pursuing excellence. In pursuing excellence, you will stumble, you will fall, you will make mistake, pero huwag kang huminto. Matuto ka dun sa pagkakamali mo. Then you will excel. Amen po ba? Hindi natin mararating yung perfection. Ang perfection dun na eh. Pero you pursue excellency because you are a son and a daughter of God. Naunawaan po ninyo? Naunawaan po ba? We should give our best in everything. 1 Corinthians chapter 10 and verse 31. Alam niyo po yung verse na yon? Whatever you do, whether you eat or you drink, do it all for the glory of God. Lahat ba ng ginagawa mo para sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Panginoon? Sabi diyan, whatever you do. Amen po ba? Amen ba? Sa totoo lang po, ang pangarap ko, lahat ng musician sa church, mas magaling pa doon sa mga tumutugtog sa mga clubs, sa mga, sa mga bars, sa mga disco. Dapat ang mga musician sa church, mas magaling pa sa kanila. Ang tinutugtogan natin, hindi tao si Lord eh. Amen ba mga musician? Amen po ba? Ako sa totoo lang, hindi naman ako tinawag na drummer o guitarist o bassist. Ang tawag sa akin, pastor eh. Kaya lang for the meantime, dahil kailangan, I have to learn drums, I have to learn guitars, I have to learn bass. Amen po ba? Tinugtog ko po lahat yan. Although I know myself, hindi ako kagalingan. Pero when I play the instrument, kung ano mang instrumento hawak ko, I make sure that I give my best to the Lord. Hindi po ako pupunta ng church na hindi ko alam yung kanta, yung tugtugan. Because I believe that whatever I do, I must give the glory to God. I have to give my best. Not for the people, but to God. Amen po ba? Amen ba? And when I play, I make sure I receive feedbacks from my team.
Hindi lang ako dapat yung nagagandahan sa tugtog ko, dapat sila din. Amen po ba? Kasi paano mo malalaman kung nag-excel ka kung hindi mo nare-receive o naririnig yung feedback ng ibang tao? Amen po ba? Okay, let's move on. You have to be excellent. Sabi mo sa katabi mo, you have to be excellent. Yung may ano naman, yung may lambing naman. Sabi mo sa kanya, you have to be excellent, kapatid. Di ba? Sa pagpunta pa lang ng church, anong oras yung start natin? Anong oras yung start? 9. Anong oras dumating? Yung taga-Tansa. Before 9, nandito na sila. Kamusta naman dyan yung taga-Camellia? Before 9, nandito na yung taga-Tansa. Hello? Be excellent. Amen ba? I'm not saying this to condemn you. I'm saying this to encourage you. Kung yung taga-Tansa, nabibigay nila yung best nila, dapat tayo rin binibigay natin yung best natin na malalapit lang. Alam niyo po yung mindset ng Pilipino, malapit lang. Okay na yan. Mamaya-maya na ako maliligo. Baguhin na natin. Amen? Baguhin natin. Sabi mo sa katabi mo, himasin mo yung balikat niya, sabi mo, baguhin na natin. Dapat ang Kristiyano, nakikita sa kanya na totoo siyang Kristiyano, hindi tayo dapat napupulaan ng mundo. Amen ba? Palakpakan po natin si Lord. Bakit mo kailangan maging excellent? Kasi pag excellent ka, dyan sa maliit pa lang, alam ng Diyos, kaya niya kanyang pagtiwalaan sa susunod na mas malaking blessing. Kasi kung dyan pa lang sa maliit, hindi mo na kayang ibigay yung excellency, paano pa niya ibibigay sa iyo yung mas malaking property, ministry? Amen po ba? Kailangan sa maliit pa lang, excellent ka na. Binibigay mo na yung best mo. May nakakita man ibang tao o wala. Amen po ba? Halimbawa lang sa paglilinis ng simbahan, hindi pwedeng yung nakaisang okay na yan. Mukha namang malinis eh. Amen po ba? Alam niyo po, lumaki ako sa magulang na naglinis ako ng bahay. Pagdating, kasi galing sa opisina, pagdating ng bahay, alisin niya yung sapatos niya. Ang gagawin ng nanay ko, bubarin niya yung sapatos niya, tapos yung talampakan niya, kikis-kis niya sa sahig. Pag naramdaman niyang may alikabok o may aligasgas, sasabihin niya, hindi ka na naman naglinis. Biro mo yon? Naglinis naman ako kanina eh. May standard. Amen po ba? Mayroon siyang standard. Kaya po nung lumaki ako, may sarili na akong pamilya, may asawa, may sariling bahay, may standard din ako sa paglilinis. Amen po ba? Ayoko nung yung nakikita ko lang yung nalinisan ko. Pag ako naglinis, kahit yung mga sulok-sulok, yung hindi nakikita, kailangan malinis yun. Kasi nung ako naglilinis, kahit yung mga sulok-sulok, ay kailangan palang linisan yun. Ngayon natutunan ko, kahit yung mga sulok-sulok na hindi na nakikita, kailangan walisin, kailangan mapin, kailangan punasan. Amen po ba? Yung iba pag naglinis ng CR, buhos okay na yan, buhos lang. Give your best in everything. Amen po ba? Amen ba? Palakpakan po natin si Lord. Okay? Hindi po magle-level up yung love sa'yo ni Lord dahil pinoporso mo yung excellent. Kahit hindi ka pa excellent, mahal ka na ni Lord. Tandaan mo yan. Okay? Hindi po performance-based si Lord. Kaya mo lang gugustuhin na mag-perform or maging excellent kasi alam mong mahal ka ni Lord. Amen po ba? Amen po ba? You do not perform para ma-please mo si Lord. Actually, please na sa'yo si Lord. Bakit? Nabubuo na yung dugo ni Kristo eh. That's the only thing that pleases God. Amen? Nasatisfy na yung galit ng Lord sa ating lahat. Because Jesus, amen ba? Jesus died in our place. And in that place, in that position, you pursue excellence. Amen po ba? Kasi alam mo kung sino ka kay Lord. Amen po? Kaya, kung nag-aaral ka ngayon, taas ang mga kamay ng mga estudyante. Kung nag-aaral ka ngayon, dapat excellent ka. Gawin mo yung best mo. No, hangarin mo na maging valedictorian ka, hangarin mo na maging cum laude ka, or magna cum laude, kung ano pa man. Diba? Yung highest honors na kaya mong
makuha o ma-receive. Amen ba? You pursue that. Amen? Sino dito yung nagtatrabaho? Taas ang kamay. No? Kung nagtatrabaho ka, galingan mo. Amen ba? Kung nagnenegosyo ka, galingan mo. Amen. Sino dito yung mga asawang babae? Taas ang kamay. Galingan mo yung pagiging misis sa asawa mo. Sino yung mga mister? Galingan mo yung pagiging mister mo sa misis mo. Sino yung mga anak? Taas ang kamay. Galingan mo yung pagiging anak sa mga magulang mo, yung tinuturing mo mga magulang. Mga magulang, galingan mo sa pagiging mong magulang. Wag mong gulangan yung ginugulangan ng iba eh. Ay, tatago ko muna. Anyway, sa lahat ng bagay, ibigay natin ang best natin kay Lord. Okay? As you recall, doon sa story, yung tatay po ni Abram, na si Terah, nagsettle. Kinamatayan niya na yon. Ako po ayaw kong mamatay na ito lang. Amen? I am dreaming for more. Because I know God wants more. Amen? Number 2. Kung gusto mo ng blessing ni Lord, obey the instruction God had already commanded you. Again, babalik ako, kailangan meron kang tainga na nakakakinig o nakaka-receive ng instruction galing kay Lord. Paano mangyayari yon? You silence the flesh, you silence the phone, you silence the world. Amen? Spend time with God. Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Diba? Na-receive ni Abram yung instruction. Sabi diyan, now the Lord said to Abram, go. Sabihin nyo, go. Okay. Yung go, next slide. Yung go, in Hebrew, ay lek or leka. Sabi mo sa katabi mo, lek. Sabi mo sa katabi mo, leka. Ano sa Tagalog yun? Lika. Diba? Go! Halika. Amen ba? Yung go, o yung lek, o yung leka, pag tinransmit mo siya sa English, ay go. Walk. Yung isa naman, die. When God said to Abram to go, isa pa niyang meaning is for him to die. Kaya napalitan yung pangalan niya na Abraham kasi yung Abram namatay na. Bagong pangalan yung binigay sa kanya, Abraham. Bakit may Abraham? Alam niyo po ba yung sa Hebrew, yung H na word o yung syllable, it means life. Amen ba? So nung namatay yung Abram, dinagdagan ng Abraham. Ibig sabihin ng breath, hiningahan na siya ni Lord. Bakit? Kasi namatay na yung dati niya. Para magkaroon ka ng bagong buhay, kailangan mamatay nung dati mo. Luke chapter 9 verse 23. Ito yung invitation ni Lord, di ba? Kung gusto mong sumunod sa akin, kung gusto mong mag-respond doon sa leka, anong sabi? Let him deny himself and take up his cross daily and then follow me. Hindi mo kayang sundin si Lord kung yung dati mong buhay ay buhay pa. Naunawaan po? Mahirap sumunod kay Lord kung buhay na buhay pa yung dating tayo. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Amen? Amen po ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, obedience. Okay? Ang pagsunod kay Lord, obedience means death to self. Meron ba kayong nakitang tao na na-enjoy na mamatay? Meron po ba? May kilala ba kayong tao na tumatawa pa? Dahil mamamatay siya. Hello? Di ba lahat ng tao takot mamatay? Di ba? Yung mahirapan ka nga lang humingay, nakakatakot na eh. Yung thought pa na mamamatay ka,
Amen po ba? Pero pag naranasan mo yung death to self, doon ka talaga totoong mabubuhay. Sa totoo lang po. Nandoon yung totoong buhay. Ang sabi diyan whoever loses his life for my sake will save it. Doon mo matatagpuan at the end of yourself, you will find the beginning with God. Amen po ba? Kailangan mo munang itakwil yung ayaw ni Lord para makapagsimula sa iyo si Lord ng bago. Amen? Palakpakan po natin si Lord. And number 3, para ma-receive mo yung blessing ni Lord, bukod dun sa do not settle for less and obey the instruction of God, number 3, dapat you will always give glory to God. In Genesis chapter 12 in verse 8, from there, si Abraham, he moved to the hill country on the east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. Nagjo-journey pa lang po siya papunta doon sa pangakong blessing sa kanya ni Lord. Amen po ba? Amen ba? But as he journeyed, nagtayo siya ng altar. Sabihin niyo altar. Bago pa niya ma-receive yung blessing, mayroon na siyang inaalagaang altar. Mayroon siyang inaalagaang secret place. Amen po ba? Amen? Mga kapatid, huwag niyo pong papayagan that in your pursuit of the blessing na promise ni Lord sa inyo, malimutan niyo si Lord. Baka ang pinupurso niyo na lang yung blessing, hindi na siya. Amen ba? That's why, pag tinuloy po niyo yung pagbasa, yung pagbasa ng buhay ni Abraham sa Genesis chapter 12, makikita po niyo doon na binless ng binless si Abraham. Ngayon, pagdating ng Genesis chapter 13 in verse 2 hanggang verse 4, now Abraham was very rich. Sabi mo sa katabi mo, very rich daw. Amen? Very rich na siya in livestock, in silver, and in gold. And he journeyed on from the Negev, galing po siya ng Egypt. He journeyed from Negev as far as Bethel, bumalik siya dun sa Bethel, to the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Ai. Anong ginawa niya? And there, verse 4, and there, Abram called upon the name of the Lord. Nung pinayaman na siya ni Lord, ano nangyari? Bumalik siya dun sa place na ginawa niya ng altar. Where he made an altar to the Lord. Ano po ang sequence? Boses ni Lord na receive ni Abraham. Amen? Sumunod si Abraham. Habang naglalakad si Abraham, huminto siya. Para ano? Hindi para magsettle, but to offer worship to the Lord. To give glory to the Lord. To give thanks to the Lord. Amen ba? Hindi pa niya nakukuha yung blessing. Hindi niya nalimutan na magpasalamat sa Diyos. That's why in Genesis chapter 13, Abraham was very rich. Bakit siya mayaman? Hindi dahil sa diskarte niya. Kasi alam niya magbigay ng papuri sa Panginoon. Mayroon siyang na-receive na instruction kay Lord. Amen ba? At sinunod niya yung instruction, kaya pinagpala siya. The reason why God will bless you is because He wants to use you to bless others. Naniniwala ba kayo doon? Genesis chapter 12 verse 3, I will bless those who bless you, and in you all the families of the earth will be blessed. Sabi mo sa katabi mo, in you. In you. In you. Diba? In you. The families of the earth will be blessed. Ang tanong, sino ba yung nasa atin? Amen? Next slide. God's blessing is not just material blessing, but a participation in God's redemptive plan. Kaya kanya pagpapalain para i-proclaim yung redemptive plan ni Lord. Amen po ba? Amen?
Sino ba yung nasa iyo? Sino ba yung tinanggap natin na totoong blessing? Hindi lang yung pera. Hindi lang yung properties or anything. Ang totoong blessing na tinanggap po natin is eternal blessing. Relationship sa Diyos. Amen po ba? Masaya ba kayo na anak kayo ng Diyos? Parang hindi naman. Masaya ba kayo na anak kayo ng Diyos? Totoo kaya? Kasi dapat yung blessing, di ba pag may natanggap kang blessing, dapat hindi ka madamot na ibigay yung blessing na yun sa iba. Kaya nga sinabi dyan, in you, the families will be blessed. Hindi yung, kung anong meron ka, yun ang gagamitin ni Lord para pagpalain ang mga pamilya sa buong mundo. Hindi, ang sabi ni Lord kay Abraham, in you. Sabi mo sa katabi mo, in you. The families of the earth will be blessed. Ang tanong, sino ba yung nasa iyo? Si Kristo ba o demonyo? Hello? Pag si Kristo yung nasa iyo, pagpapala yung dala mo sa pamilya mo. Kanahiran na amen. Pag si Kristo yung dala mo, pagpapala dala mo sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa mga anak mo, sa asawa mo. Amen po ba? Pagpapala ka sa lahat. Kasi may Kristo ka eh. Amen po ba? So Hebrews chapter 11 verse 8 to 10, sabi rito, by faith Abraham obeyed when he was called out to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Verse 9, by faith he went to live in the land of promise as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise, for he was looking forward. Amen? Nanahan siya doon sa pinangakong lupain sa kanya ni Lord. But, he was there as a foreigner. Hindi niya inaring, dito na ako. Naintindihan po ninyo? Kahit nandun siya sa land of blessing, sa land of promise, ano pa rin yung sabi niya? He was looking forward. Where, what? Ano yung nilulook forward niya? A city that has foundations, whose maker, whose designer, and builder is God. Hello? Dapat ganun din tayo mga kapatid. Yung material blessing mo dito sa lupa, pansamantala lang po yan. Amen ba? Yes, gagamitin niyang mga pagpapala mo dito sa lupa para pagpalain yung ibang tao. Pero higit doon, mas magiging pagpapala yung buhay mo kung ipapakilala mo yung yaman ni Kristo na naaati mo ngayon. Kung isi-share mo si Lord sa ibang tao. That's the real wealth. That's true riches. Amen po ba? Kasi aanhin mo, makamit mo lahat ng yaman sa mundo, mapahamak naman ng iyong kaluluwa. Tama po ba? So ibigay natin yung totoong yaman. Amen? Amen po ba? That's Christ in you, the hope of glory. Amen? The seal of the Holy Spirit, salvation, redemption, justification, and glorification. Amen po ba? Yun yung kaya nating ihandog, yun yung dapat nating ihandog sa mga tao. Doon sila mabibless. Galatians chapter 3 verse 9, those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Sabihin nyo nga, the man of faith. Tanungin mo yung katabi mo, are you a man? Are you a woman of faith? Kasi kung totoo kang man of faith or woman of faith, sumusunod ka. Sabi ko po, sumusunod ka. Sabi ko po, sumusunod ka. Those who are of faith, sino may pananampalataya? Sino yung pananampalataya? Sino yung sumusunod? Medyo, sumusunod ba ako? Dalawa po lagi yan, ha? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Walang silbi yung pananampalatayang walang pagsunod. Hello? Kung gusto mo ma-receive yung blessing or yung benefit ng blessing ni Lord, lakipan mo ng pagsunod yung pananampalataya mo. Hello? Those who are of faith, meaning they obey, are blessed.
Galatians chapter 3, verse 29, if you are Christ's, kay Kristo ka ba? Nananahan ba si Kristo sa puso mo? You are Abraham's offspring. You are heirs. Sabi mo, tagapagmana. So yung pangako ng Diyos kay Abraham, pwede ka mong ma-access yung pangako na yon as long as you are in Christ. Naniniwala po ba kayo? Yung pangako ni Lord na sabi niya, I will bless those who bless you. Biro mo yon? Yung nagpapala sa'yo, pagpapalain ko, sabi ni Lord, as long as you are in Christ. Mangyayari yon. Amen ba? I will make you a great nation. Palalakihin kita, I will expand you. Kings and nations will come forth from you. Sabi dun sa Genesis chapter 17. Pangako yun ni Lord kay Abraham. Kings. Biro niyo? Yung mga magkakaanak sa inyo, magkakaroon na bagong mayor ng Bacoor. Amen? Amen ba? Hindi lang liliwanag yung Bacoor. Yayaman pa. Dahil sa mga anak ng Diyos. Amen ba? Yung maluluklok, yung uupo sa seat of government. Mga righteous people, amen po ba? That is why, kung gusto nyo maging pagpapala tayo dito sa Bacoor, pagpalain natin yung mga tao sa Bacoor. Amen ba? Ihayag natin sa kanila yung kaligtasan. Ihayag natin sa kanila si Jesus Christ. I-share natin yung blessing natin sa kanila. Amen po ba? That's our purpose. Amen ba? That's our purpose. So napakalaking blessing po ang madala natin ng mga tao sa presensya ng Diyos. Tanungin mo nga yung katabi mo, blessed ka ba nandito? Blessed ka ba? Are you blessed that you're here? Totoo ba, pinagpala ka nandito ka sa church? Amen? Yun yung pinakamalaking blessing, madala po natin ng tao sa presensya ng Diyos. Si Lot na pinsan ni Abraham, naligaw ng landas. Pero si Abraham, dahil natanggap niya yung pangako ng Diyos, hindi niya pinayagan na si Lot mapahamak. Amen? May plano si Lord na wasakin yung Sodom at Gomorrah, pero naalala ni Abraham si Lot. Ikaw, may naalala ka ba? May mga kakilala ka ba, alam mo mapapahamak pag hindi nila nakilala si Lord? Pwede ba this year, sharean mo sila? Pwede ba i-bless mo sila ng gospel ngayong taon? Hello? Pwede po ba yon? Pwede po ba yon, mga kapatid? No, meron tayong mga pinsan, meron tayong mga kapatid, kamag-anak na naligaw ng landas. Let's give Jesus to them. Amen. Let's give Jesus to them. Next, you are called by God to obey and to worship. And in the process, you become a blessing to others. Biro niyo yun? Sumusunod ka lang kay Lord at nag-worship ka kay Lord, in the process, nagiging pagpapala ka na sa iba. Bakit? Kasi nagbabago ka eh. Tama ba? Look where you came from. Look back. Last year, nasaan ka? Look back. I want you to see yourself back last year. Ano yung buhay mo last year? Maganda ba? Magulo? Maayos? Kaya merong na-bless sa buhay mo kasi may nagbago sa'yo. Di ba, Mira? Bakit mo na-invite sila Kuya Jember at si Ate Liz? Di ba ayaw naman nila sumama sa'yo? Bakit? Nung una ayaw, di ba? Ayaw nila sumama sa'yo. Bakit? Ilan? Kasi ganun ka pa rin. Hindi ka panipaniwala. Christian ba to? Bakit ganito pa rin to? Pero nung nakita na yung pagbabago na hindi pinilit, hindi pinilipit. Tama? Amen ba? Nagpakorek kay Lord. Amen ba? Nagpakorek ka ba kay Lord? Amen. Kaya ka nga nandito eh. No? Glory to God. After ilang months yon, na-invite mo sila. Wala ka pang 1 taon sa church, di ba? Wala pa siyang 1 taon kay Lord, dito sa church, na-process, dumaan sa discipleship, nakita yung pagbabago sa buhay niya, kasi nag-submit sa kalooban ni Lord, nadala niya yung kanyang
kapatid. Nadala yung kanyang pamangkin. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Gusto mo pagpalain yung pamilya mo? Pamuhay mo si Kristo. Paano mo ipamumuhay si Kristo? Lagi kang tumingin kay Kristo. Behold the beauty of the Lord. Inquire in His temple. Be transformed into the same image by the Spirit of God. Again, to recap, the faith and blessing of Abraham, for us to receive it, number 1, live what God has already told you to live. Amen? Andiyan po ba? Yan. Number 2, obey what God has already told you. And number 3, align your heart through worship. Lahat po tayo ay tumayo sa presensya ng Panginoon. Okay? If you want to receive the blessing of God this year, those 3 things are important. Live the things that God told you to live. Obey what He has already told you. And always align your heart by worshiping Him for the rest of your life. Hallelujah.